Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2506-2510. Sementeryo ng Diyos. Pagkapasok ni Yang Yiyo, nagpakita siya ng direkta sa harap ng demonyong pusa. Tinakat nito ang demonyong pusa. Isa na siyang top-notch expert sa mundo ng mga cultivator, ngunit isang tao ang lumitaw ng tahimik, na talagang natakot sa ang demonyo. Gayunpaman, sa susunod na sandali na nakita niya ito, nanginginig siya at lumuhad, pagbati, guro. Hindi inakala ng demonyong pusa na talagang bababa ang kanyang amo sa mababang mundo. Siya ang alagang hayop ni Lin Huan, at si Yang Yiyo ang nagbukas ng kanyang espiritual na karunungan noon. Palagi niyang tinatawag na master si Yang Yiyo ng ganito. Munting pusa, hindi kita nakita sa loob ng maraming taon, ngumiti si Yang Yiyo at iwinagayway ang kanyang kamay upang tulungan ang demonyong pusa na makatayo. Master, bakit ka rin bumaba sa lower world? Okay lang ba ang aking ginang? Tuwang-tuwa rin ang demonyong pusa. Maganda lahat. Akala ko umakyat ka, hindi ko inaasahan na mananatili ka sa lower world. Masyado akong abala nitong mga taon at nakalimutan kita, sabi ni Yang Yiyo nang lumapit siya sa mesa kung saan nagpipintura ang demonyong pusa. Walang kamalay-malay, gustong iligpit ng demonyong pusa ang hindi natapos na pagpipinta, ngunit sinabi ni Yang Yiyan, hayaan mo akong makita ito. Ang demonyong pusa ay nanginginig sa lahat, ngunit nakaramdam siya ng pagkakasala, ngunit hindi siya nang ahas na suwayan si Yang Yiyan kahit kaunti. Dahan-dahan siyang lumayo sa mesa at ibinaba ang ulo. Walang paraan. Pinipinta niya si Young Master Yang Xingfu, at nagustuhan din niya si Young Master Xingfu sa kanyang puso. Pagkaraan ng maraming taon, ang pagkagustong ito ay isa lamang panig na pag-ibig sa kanyang puso, isang lihim na pag-ibig sa kanyang puso, at hindi niya sinabi kahit kanino ang tungkol dito. Basta. Ilang oras na ang nakalilipas, nang minsang dumating ang Young Master, nagtago siya sa Ancestral Hall at palihim na nagpinta, ngunit hindi niya inaasahan na bababa sa lupa ang Master. Master, nagkamali ako, hindi ko dapat pininturahan ng pribado ang portrait ng Young Master, lumuhad muli ang demonyong pusa. Hindi umimik si Yang Yiyan, ang kanyang mga mata ay nasa painting sa mesa, at ito pala ay ang kanyang anak na si Yang Xingfu. Ha? Napabuga ng hangin si Yang Yiyan, umupo, at mahinang nagsabi, huwag kang kabahan, pusa, maupo ka, kausapin mo ako, hindi ako tututol kung gusto mo si Xinger. Nakangiting sabi ni Yang. Nakahinga ang loob ng ang demonyo nang mabalitaan niyang wala ni Kititing na kasalanan ang tono ng amo. Tumayo siya na pulang-pula ang mukha. Hindi nakita ng master ang kanyang iniisip. Nakapunta na ba si Maor Xinger? Tanong ni Yang Yiyo. Oo, master. 10 araw pa lang ay dumating na ang Young Master. Umalis siya pagkatapos magbigay-pugay sa templo ng ninuno. Bago siya umalis, sinabihan niya akong umakyat sa Fairyland para samahan ang binibini. Guro, hinihintay ko na lang ang isang elder ng ating Yunmen na bumalik mula sa kanyang paglalakbay at may mamamahala dito. Pagkatapos ay maghahanda akong umakyat sa itaas na mundo. Nagsalita ang demonyong pusa sa mahinang boses. Nagulat si Yang Yiyo at naisip na tama siya. Kalmado ang mukha niya pero kumirot ang puso niya. Ang kanyang anak na si Yang Xingfu ay dumating lamang 10 araw ang nakalipas. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, talagang nagtagumpay ang batang mabaho. Matagumpay niyang na-assimilate si Ji Wuxian. Talagang na-assimilated niya si Ji Wuxian. Talagang hindi ito kapanipaniwala para sa kanya. Ngayon hindi na kailangang isipin ito. May nangyari siguro sa batang mabahong hindi niya alam kung hindi ay hindi ito magtatagumpay. Nagawa niyang bumaba sa mundong mortal, at pumunta rin siya sa templo ng mga ninuno upang magbigay-pugay. Ito ay walang alinlangan na kanyang anak na si Yang Xingfu. Matagumpay niyang na-assimilate si Ji Wuxian, kung hindi ay hindi sana pumunta si Ji Wuxian sa Yunmen ng Cultivation World para magbigay-pugay sa Ancestral Temple, at hindi siya kilala ng Cat Demon. Si Yang Yiyo ay nasa estado ng pananabik sa sandaling iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya ang demonyong pusa, may sinabi pa ba si Maor Zinger? Sinabi ba niya kung saan siya pupunta? Umiling ang ang demonyo at sinabing, hindi, nagbigay-pugay lamang ang Young Master sa Ancestral Temple pagkatapos niyang bumaba sa mortal na mundo, at wala na siyang ibang sinabi. May mali ba sa matandang master? Lagi kong nararamdaman na naging kakaiba ang Young Master. Mas tahimik siya kaysa dati. Umiling si Yang Yiyo at sinabing, magaling siya, huwag kang mag-alala, Maor, diretso kang pupunta sa Yunmen ng mundo ng mga engkanto pagkatapos mong umakyat. Pagpunta mo doon, makikilala mo si Lin Huan at ang iba pa. Huwag mong sabihin sa akin na alam namin ng Young Master ang tungkol sa mortal na mundo. Bagamat naguguluhan ng demonyong pusa, natural siyang nakinig sa mga utos ni Yang Yiyo ng 100% at tumanggo bilang tugon. Pagkatapos ay nakipag-usap si Yang Yiyo sa demonyong pusa tungkol sa ilang bagay tungkol sa Yunmen ng mundo ng paglilinang, at nagtanong tungkol sa ilang sitwasyon ng Yunmen. Walang malaking problema, at ang Yunmen ng mundo ng paglilinang ay napakahusay na umuunlad. Ayaw niyang manatili, kaya umalis siya sa Yunmen nang hindi hinahayaan ang demonyong pusa na mag-alarma sa ibang tao.
Alam na ni Yang Yiyu na ang kanyang anak na si Yang Xingfo ay hindi na asimilasyon ni Ji Wuxen, ngunit na-assimilated si Ji Wuxen, na nangangahulugang patay na si Ji Wuxen, at ang sama ng loob sa pagitan nila ni Ji Wuxen ay naalis na. Ngunit ang kanyang anak na si Yang Xingfo ay ganap na nagsimula sa isang landas ng paglinang ng mahika. Bagamat alam niyang hindi magpapakalabos ang kanyang anak kahit pa magtanim ng mahika, mas lalo siyang nag-aalala. Siya. Palaging kailangang makita ito ng sarili niyang mga mata para maging komportable. Kung saan pupunta si Yang Xingfo pagkatapos niyang bumaba sa mas mababang mundo, nahulaan na ito ni Yang Yiyu sa kanyang puso. Walang alinlangan na dahil maaaring pumunta si Yang Xingfo mula sa mundo ng engkanto patungo sa mundo ng paglilinang, tiyak na pupunta siya sa mundo ng bundok at dagat, at pagkatapos ay sa lupa. Dahil ipinanganak si Yang Xingfo sa lupa. Isang bagay lang ang hindi niya maisip. Dahil matagumpay na naasimilasyon ng mabahong batang iyon si Ji Wuxen, bakit hindi pa siya bumabalik? Hindi ba niya gusto ito bilang kanyang ama? Ayaw niya ba sa nanay niya? At dumiretso siya sa lower world. Palihim at misteryoso, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ng batang ito. Siyempre, mas nag-aalala si Yang Yiyu sa kung ano pa ang nangyayari sa batang iyon. Kaya dapat natin siyang mahanap sa lalong madaling panahon, at may mga bagay na dapat linawin. Pagkatapos umalis sa Cloud Gate ng Cultivation Realm, sinundan ni Yang Yiyu ang daanan patungo sa Mountain NC Realm ng direkta sa Mountain NC Realm, at dumating sa Cloud Gate ng Mountain NC Realm. Gaya ng inaasahan niya, walang bakas ni Yang Xingfo sa Cloud Gate ng Mountain NC Realm. At maayos ang Yunmen ng Mountain NC Realm, maayos ang lahat, at pagkatapos ay dumiretso siya sa Earth. Dahil siya, si Yang Xingfo, ay maaari lamang pumunta sa Earth. Mahigit 10,000 taon na ang lumipas. Muli siyang bumalik sa lupa. Sa pagkakataong ito ay hindi lamang para sa kanyang anak na si Yang Xingfo, kundi para din sa God's Cemetery on the Earth. Nang pumunta siya doon sa taong iyon, hindi pa rin siya pinapasok ng Killing Soul, at hiniling sa kanya na bumalik kahit man lang sa antas ng Immortal Emperor. Ngayong naging Tonggu Chanzan na siya, oras na para pumunta sa God's Cemetery. Ang pinakamisteryosong lugar sa mundo ng mga ninuno ng Earth, na kilala bilang ang lugar ng God's Cemetery, kwalipikado ba siyang pumasok ngayon? Gusto ko rin makita kung ano ang nasa loob. Sa pagkakataong ito, ikanaway ni Yang Yiyan ang kanyang kamay at pinunit ang espasyo mula sa Mountain NC Realm hanggang sa Earth. Pagkatapos ng isang hakbang palabas, lumitaw na siya sa tuktok ng isang nalalatagan ng nyebe na bundok. Siya. Pinakawala ng kanyang divine sense at iniskan ito, ngunit lumabas na ang silid ay nasa isang lugar sa Kunlun Mountains. Nakatayo siya sa bundok Kunlun, at pagkatapos mag-scan gamit ang kanyang banal na sentido, nagulat siya. Matapos ang mahigit 10,000 taon, hindi na niya nakilala ang Earth. Dahil natagpuan niya na ang Earth ay pumasok sa isang hindi pa nagagawang mataas na antas ng sibilisasyon ang panahon ng Galaxy Civilization. Sa ilalim ng takip ng kanyang banal na kahulugan, nalaman niya na ang mundo sa panahong ito ay isa ng sinaunang teknolohikal na planeta at ang core ng Galaxy Age. Sinimulan ng mga tao ang paglipat ng Galaxy 5,000 taon na ang nakalilipas. Sa ngayon, nakahanap na sila at nakabuo ng libu-libong mapagkukunang planeta at naipasa ang sibilisasyon sa solar system. Kapansin-pansin, nalaman ni Yang Yiyan na ang mga minanang practitioner na naiwan niya sa taong iyon ang pinagsama ito sa teknolohiya at nag-promote ng Galaxy Project. Ang kasalukuyang mga practitioner ay talagang nakatuon sa teknolohikal na sibilisasyon. Matapos ang mahigit 10,000 taon, ang mundo ay nasa panahon na ng espiritual na paggaling. Masyadong malaki ang mga pagbabago. Ang layunin ng mga tao ay inilagay sa dagat ng mga bituin. Maraming bagay ang nawala at nagbago. Ngunit may isang bagay lamang na hindi nagbago, iyon ay, ang sibilisasyong Kyushu ay hindi nagbago, at ito ay naging mainstream ng Galaxy Age. Natagpuan ni Yang Yiyan ang ilang mga lugar na nakatago ng Porma Sion, na nagpasaya sa kanya. Ang isa ay ang Cloud Village sa Earth, at ang isa ay ang lokasyon ng God's Cemetery. Ito ay lamang na ang lahat ng mga ito ay naging napakalaking bundok primeval kagubatan, malalim na nakatago sa kanila. Huminga siya ng malalim at binawi ang kanyang divine sense, lumipad palayo sa tuktok ng bundok, at muling nagpakita sa Cloud Village. Si Yang Yiyo ay hindi nagpakita sa paningin ng tao. Dapat kong malaman na ito ay hindi kailangan. Dahil ang grupong etniko ng Gyushu ay namumuno pa rin pagkatapos ng mahigit 10,000 taon, sapat na ito. Gusto lang niyang pumunta sa village para tingnan. Ang malaking Porma Sion pa rin ang malaking Porma Sion na iniwan niya, at ito ay tumatakbo pa rin. Pagkaraan ng ilang sandali ng maingat na pagtitiyaga, nalaman niyang mayroong naglalaan ng mga espiritual na bato, kaya ang malaking Porma Sion ay tumatakbo pa rin. Ito ang nagparamdam sa kanya ng kakaiba. Matapos ang mahigit 10,000 taon, naniwala siya na kahit na ang lugar na ito ay naging sira o tuluyang mawala. Pero siya, hindi ko inaasahan na nandoon pa rin. Kinawayan niya ang kamay at pumasok sa malaking formation. Ganun pa rin ang Yunmen noon. Ang espiritual na enerhiya ay sagana.
Ang hitsura ng mga bahay ay katulad ng dati, ngunit nang tingnan niyang mabuti, nakita niyang ilang beses na itong naayos, ngunit lahat ay pinanatili sa orihinal nitong hitsura. Pero walang tao sa loob. Ang lugar na ito ay parang isang sinaunang museo na nabuklod. Walang tao. Naisip ni Yang Yiyo na ito ay normal. Pagkatapos ng lahat, higit sa 10,000 taon na ang lumipas, at ang mundo ay nagbago. Ito ay napanatili pa rin dito, na napakahusay na. Yunmen. Matagal nang nagpunta sa mundo ng bundok at dagat, at umalis ang kanyang pamilya. Normal lang na walang Yunmen dito ngayon. Ang unang hinto ni Yang Yian ay sa harap ng puntod ng kanyang lola. Nakayuko pa rin siya sa maayos na paraan. Hindi mahalaga kung paano siya lumaki, o kung ano siyang immortal o Diyos, ang kanyang lola ay palaging nasa kanyang puso. Hindi siya umimik, umupo lang siya ng 3 araw. Pagkatapos noon, nilaibat niya ang paningin sa paligid ng lumang bahay. Nang siya ay nasa Yang Family Ancestral Hall, nagliwanag ang mga mata ni Yang Yian. Talagang natagpuan niya na may naroon at nagsunog ng insenso para sa mga ninuno. Mayroon ding ilang mga bunga ng tribute, ngunit nabulok na. Mukhang hindi hihigit sa 3 buwan. Ang unang naisip ni Yang Yian ay ang kanyang anak na si Yang Xingfu. Pero kakaiba siya. Wala siyang nakitang bakas ni Yang Xingfu sa kanyang kamalayan. Ngunit ngayon ay naisip niya ang isang lugar, at maaaring yun lang ang lugar sa buong mundo. Malamang na pumunta si Yang Xingfu sa God's Cemetery. Tanging ang sementeryo ng Diyos ang tanging lugar na makapaghihiwalay sa kanyang kamalayan. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, si Yang Yian ay direktang nagpakita sa pasukan ng God's Cemetery. Iba talaga. Mahigit 10,000 taon na ang lumipas, at hindi nagbago ang lugar na ito. Tiningnan ni Yang Yian ang bato sa bakana ng God's Cemetery at sinabi sa sarili. It's just that this place is now hidden in the primeval forest, but the entrance already exists. Okay na ba ang matandang baka pagkatapos ng mahabang panahon na hindi siya nakita? Lumapit si Yang Yiyo sa pasukan at sinabi habang nakatingin sa isang tumpok ng mga bato. Alam niyang ang unang harang ng pasukan ay binabantayan ng kaluluwa ng nakahigang baka. Gayunpaman, walang galaw ng mahabang panahon. Sumimangot si Yang Yiyo, ngunit direktang iwinagayway niya ang kanyang kamay upang buksan ang pasukan at pumasok. Hindi sumagot ang soul of the lying cow, ibig sabihin ay may mali. Hindi siya tumigil, bagkus ay sumugod siya sa libingan. Nang siya ay muling lumitaw, siya ay diretso sa pasukan ng Godstone Garden. Siya ay pinigilan ng soul of the Kirin dati, at sinabihan na maging isang immortal emperor man lang bago bumalik. Ngayon ay dumating na naman siya. Ang iba't ibang larangan ng paglilinang ang natural na nagbigay sa kanya ng iba't ibang damdamin. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya sa pasukan ng Godstone Garden, at patuloy pa rin ang pag-agos ng mga inscription. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya naramdaman ang presensya ng Kirin Soul. Naisip niya sa kanyang sarili na kung dumating ang kanyang anak na si Yang Xingfu, dapat ay pumasok siya sa Godstone Garden, ngunit ang Soul of the Lying Cow at ang Kirin Soul ay hindi nagbabantay, na ang ibig sabihin ay baka nag-away sila. Buksan, buksan. Direktang iwinagayway ni Yang Yiyo ang kanyang kamay, at nagpadala ng magic power sa pasukan ng Godstone Garden. Ang mga inscription ay malakas. Ngunit isang puyo ng tubig ang nabuo, at ang portal ay pilit na binuksan ni Yang Yiyo. Huminga ng malalim si Yang Yiyo, at humakbang siya pasulong at pumasok sa portal. Ang mahiwagang Godstone Garden, gusto niyang makita kung ano ang nakapagtataka rito. Pumasok si Lu Changqiu sa taong iyon. Ayon sa mga salita ng Soul of Lying Cow, ang unang emperador ay tila pumasok na rin. Bukod dito, ang may-ari ng Dragon Slaying Sword na nakuha niya ay tila tagapag-alaga ng God's Cemetery. Ngayon ay malamang na nakapasok na rin ang kanyang anak na si Yang Xingfu. Mayroon ding Soul of Lying Cow at Soul of Kilin. Tinatawag itong God's Cemetery, may mga Diyos kaya talagang nalilibing doon. Kung ito talaga ang God's Cemetery, ang lugar na ito mismo ay isang malaking sekreto. Napakalakas ng mga immortal, tama ba? Marahil ay langgam lang sila sa harap ng mga Diyos. Ito ang sementeryo ng Diyos. Ano nga ba ang lugar na ito? Pumasok si Yang Yiyo sa Vortex Portal ng may pag-iingat, pag-asa, at masalimuot na damdamin at nawala. Kabanata 2507, ang dalawang pagbabago ng kaluluwa ay Yang Xingfu pa rin. Matapos makapasok si Yang Yian sa gate ng God's Cemetery, malinaw na nakakaramdam siya ng ibang hininga. Ang hininga na ito ay katulad ng o-enerhiya, hindi tulad ng hininga sa mundo ng diwata. Pero hindi na siya nagulat, dahil ito ang God's Cemetery. Ngayon iniisip ko, magiging isa pa bang espasyo, o mundo pagkatapos pumasok. Ang daigdig ay tinatawag na daigdig ng mga ninuno, daigdig ng pinagmulan, at lugar ng pinagmulan, at ang sementeryo ng Diyos ay ang pinakamahiwagang lugar sa mundo. Bago pumasok, puno siya ng ilusyon. Pagkatapos, isang kawalan ng ulirat na tumagal ng mahabang panahon at tila isang maikling sandali, nalaman ni Yang Yian na nasa ibang kapaligiran na siya. Medyo natigilan siya.
Iba ito sa inaakala niya, hindi mundo, o madilim na kapaligiran. Sa halip, ito ay isang puwang na puno ng kristal at transparent. Ang ganitong uri ng kristal ay ang kristal na hindi kayang bumangon ni Yang Yian ng sabay-sabay. Hindi ito transparent, hindi malabo, maliwanag ang buong paningin. Ito ay tulad ng pagdating sa isang kristal na mundo. Pero, hindi mabilang ang mga kristal na monumento na nakikita, may malaki at may maliit, may mataas at may mababa, ang maliliit ay mahigit 1 metro, kalahating metro ang lapad, at pareho ang kapal, at ang matataas ay daan-daang talampakan ang taas, parang bundok. Ang mga ito ay gawa sa kristal, ngunit hindi mo makita kung ano ang kanilang hitsura o kung ano ang nasa loob, kaya kakaiba ang pakiramdam ni Yang Yian. Siyempre, ang mga kristal na monumento na ito ay parang mga lapida, na naaayon sa pangalan ng God Cemetery. O, ang mga kristal na monumento na ito ay mga lapida. Ngunit walang anuman sa kanila, walang runa umiiral, at hindi mo makikita ang mga ito. Katahimikan at liwanag ang unang impresyon ni Yang Yian sa lugar na ito. Ito ba ang God Cemetery? Naisip ni Yang Yian ang mga tanong na ito sa kanyang isipan, ngunit iginalaw niya ang kanyang mga paa at naglakad-lakad. Gusto niyang tumingin sa paligid. May iba pa ba dito? May iba pang nilalang. Sa kasamaang palad, sinubukan niyang mag-observe gamit ang kanyang espiritual na kahulugan, ngunit natagpuan na ang kanyang espiritual na pakiramdam ay nakahiwalay at hindi magagamit sa lahat. Sa unang tingin, para siyang nakarating sa gubat ng mga kristal na monumento. Hindi magagamit ang kanyang espiritual na pakiramdam, at hindi alam ni Yang Yian kung gaano kalaki ang lugar na ito. Nakatingin lang ako sa paligid. Masyadong tahimik ang lugar na ito, at medyo kakaiba. Mula sa mulat na pangunawa, naramdaman ni Yang Yian na ang lugar na ito ay naiiba sa anumang iba pang espasyo, na nagbibigay sa kanya ng isang napakahiwalay na pakiramdam. Bukod dito, walang pinto sa likod niya pagkatapos niyang makapasok, at hindi niya alam kung saang espasyo siya narating. Ngunit may isang bagay na naramdaman ni Yang Yian na napakatumpak, iyon ay, ang katatagan ng lost space dito ay mas mataas kaysa sa antas ng mundo ng mga engkanto. Hindi kaya ito talaga ang puntod ng mga Diyos at demonyo? Ito ba ay talagang isang hiwalay na lugar? Habang naglalakad si Yang Yian na may pagdududa sa kanyang puso, nakarinig siya ng mahinang dagandong mula sa malayo. Umuungol. Kahit na ang tunog ay maliit, maaari itong makilala ng halos. Tila ito ang dagandong ng kilin. Swish! Direktang tumakas si Yang Yian. Ang kilin dito ay malinaw na ang kilin soul na nakita niya noong taong iyon. Sa susunod na sandali nang huminto si Yang Yian, narinig niya ang tunog ng 12-dosenang milya. Sa oras na ito, nakita niya ang isang napakalaking bukas na espasyo sa kanyang paningin, na parang isang parisukat, na halos kasing laki ng isang football field, at sa gitna ay isang malaking kristal na monumento na nakatayong mag-isa sa gitna, na mas malaki kaysa sa anumang kristal na monumento sa mundong ito. Ngunit sa paligid, sa wakas ay nakita ang mga buhay na nilalang. 2 tao, 2 hayop. Naroon din ang mga kaluluwa ni Kilin at Wonyo. Gayunpaman, sila ay nasa isang estado ng paghaharap. Matapos biglang lumitaw si Yang Yian, ang magkabilang panig ay natigilan. Parang nag-aaway sila, pero napatigil silang lahat. Natigilan din si Yang Yian. Dahil nakilala niya ang bawat isa. Hindi na kailangang sabihin, pamilyar si Kilin at Wonyo sa isa't isa pagkatapos ng ilang beses na pagpunta rito. Binigyan din siya ni Kilin ng tipak ng kaluluwa ni Kilin. Ano naman? Yung 2 pang tao. Ang isa ay nakasuot ng itim na may pulang dugo na buhok at malakas ang aura. Iyon ay ang kanyang anak na si Yang Xingfu, o. Ngayon ay hindi na ito pareho, tama. Tumingin si Yang Yian at nakaramdam ng kaunting kilabot. Ang isa pang lalaking nakaputing damit ay si Lu Changqiu na nakilala niya noong taong iyon. Hindi talaga simple ang lalaking ito. Ngayon sa kanyang cultivation level, si Lu Changqiu ay medyo mahirap makita, ngunit sa kanyang intuit ayon, si Lu Changqiu ay may kahit man lang na cultivation level ng Tangwu Chanzen. At ang kanyang anak na si Yang Xingfu ay mayroon ding aura ng Chanzen. Tila binabantayan ni Kilin at Wonyo ang malaking kristal na monumento, habang si Yang Xingfu ay gustong lumapit sa kristal na monumento, at ang intensyon ni Lu Changqiu ay hindi malinaw. Mukhang medyo komplikado ang sitwasyon. Matapos lumitaw si Yang Yian, maraming mata ang biglang tumingin. Ikaw si Yang Yian. Ang unang nagsalita ay si Lu Changqiu, ang kanyang boses na puno ng pagtataka, isang ekspresyon ng hindi paniniwala. Sa katunayan, sa mga mata ni Lu Changqiu, ang antas ng paglilinang ni Yang Yian ay napakabilis na umunlad. Ako po, Senior Lu, ilang taon na po kitang hindi nakikita. Sana ay maayos ka na. Iniyuko ni Yang Yian ang kanyang kamay. Ngunit ang kanyang mga mata ay palaging nakatutok kay Yang Xingfu. Gayunpaman, ang mga mata ni Yang Xingfu ay medyo umiiwas, hindi nangangahas na tumingin sa kanya. Nakakagulat ka talagang bata ka. 10,000 taon na lang, at narating mo na ang kaharian ng demigod. May malademonyong talento ka sa paglilinang, tumingin si Lu Changqiu kay Yang Yian at bumantong hininga. Pagkatapos ay sinabi ni Lu Changqiu, bakit? Nandito ka ba para sa kayamanan ng Panginoong Diyos? Ang kayamanan ng Panginoong Diyos. Si Yang Yian ay nakinig sa mga salita ni Lu Changqiu, ngunit siya ay naguguluhan,
at pagkatapos ay umiling at sinabing, pumunta ako para sa aking anak. Para sa kanya, hindi mahalaga kung ano ang kayamanan, at hindi siya masyadong interesado. Ngayon lang niya gustong malaman kung si Yang Xingfu, na nakasuot ng itim at may makapangyarihang aura at mukhang anak niya, ay anak pa rin niya. Kung hindi, may susunod siyang gagawin, at napakakomplikado ng puso niya. Ang Kilin Soul at ang Lying Cow Soul sa di-kalayuan ay nasa estado ng Yuanshen, nagbabantay sa harap ng higanting monumento, at hindi sila nagsasalita mula simula hanggang wakas. Ikaw, hindi mo ba dapat sabihin sa akin? Ang mga mata ni Yang Yian ay nahulog kay Yang Xingfu. Sa totoo lang, alam na niya sa puso niya na baka hindi na ang anak niya, di ba? Sa pagkakataong ito, nanlaki ang mga mata ni Lu Changqiu at sinabing, anak. Hindi mo masasabing. Anak mo ang demonyong ito, tama ba? Hindi nagsalita si Yang Yian. Sa sandaling ito, nanginginig ang buong katawan ni Yang Xingfu nang harapin ang tanong ni Yang Yiu. Saglit na kumikislap ang kanyang mga mata, ngunit sa susunod na sandali, dahan-dahan siyang lumuhad sa harap ni Yang Yiu, at sinabi sa paos na boses, ako ay isang hindi masunuri na bata. Ibinibigay ko ang aking paggalang sa aking ama. Nanlaki ang mga mata ni Yang Yiu. Si Lu Changqiu ay lalong naging exaggerated. Bagamat hindi nagsasalita ang kilin at ang kaluluwa ng nakahiga na baka sa malayo, ipinakita rin nila ang kanilang pagkalito. Anak ni Yang Yiu, ngunit mayroon siyang ganoong paglilinang. At isa din siyang demonyo. Mukhang hindi tama. Nanginginig si Yang Yiu, ngunit hakbang-hakbang siyang naglakad patungo kay Yang Xingfu, at sinabing, ikaw. Anak ko pa rin ba kayo? O kaya, marahil si Yang Xingfu lamang ang nakakaintindi sa pangungusap na ito. Oo, ngunit hindi, at ito ay mangyayari sa hinaharap. Sagot ni Yang Xingfu. Ngunit walang makakaintindi nito. Ano ang nangyayari? Ipaliwanag ito ng malinaw. Ang huling pangungusap ni Yang Yiu ay puno ng layuning pumatay. Siya mismo ay hindi naniniwala na ito ang kanyang anak na si Yang Xingfu. Sa oras na ito, tumangala si Yang Xingfu kay Yang Yiu at sinabing, ang puso ng Taoismo ng aking anak ay hindi matatag noon, at hindi niya napigilan ang tukso. Siya ay kinulam ni Elder Duan at nahuhumaling sa pagpapabuti ng kanyang paglilinang. Bilang resulta, kinuha niya ang dugong lotus. Nang malaman niya na ang dugong lotus ay isang masamang nilalang. Masyado ng masamang nilalang. Ang anak ay anak ng kanyang ama at isa sa mga young masters ng Yunmen. Hindi siya nang ahas na kumalat ang balita, dahil sa takot na Sir-on ang kanyang ama. Bilang resulta, patuloy siyang pinagbantaan ni Elder Duan, at sa wakas ay sinundan siya sa Duangan Xianshan. Nalaman ng kanyang ama ang nangyari mamaya, at ang katawan ng kanyang anak ay kinuha ni Ji Wuxan. Ngunit sa panahon ng pag-aalay ng dugo, natuklasan ng anak na may isang puwersa na sumabog sa kanyang kaluluwa, at ilang alaala ang lumitaw, o ilang alaala ang nagising. Noon lang niya nalaman na ang kanyang anak ay isang demonyong Panginoon na naging isang magsasaka sa panahon ng mga immortal at demonyo. Kaya alam ng anak na kailangan niyang ipaglaban ang kanyang buhay, at piniling sumanib sa kaluluwa ni Ji Wuxan. Sa huli, sa wakas ay naasimilasyon niya si Ji Wuxan, ngunit nalaman niyang hindi na siya makakabalik. Pinili ng anak ang isang landas ng mahika, at kalaunan, pagkatapos na sumabog ang kanyang paglilinang, nagising muli ang kanyang alaala, at nalaman ng anak na siya ay isa pa ring Diyos at demonyo na nagbagong anyo bilang isang magsasaka. Sa katunayan, gusto ng anak na bumalik, ngunit hindi siya maaaring bumalik. Matapos ang dalawang pagsasaayos at dalawang paggising, ang anak ay nasa landas ng mahika at hindi nang ahas na harapin ang kanyang ama, dahil alam ng anak na galit ang kanyang ama sa mahika, at ang pagkamatay ni Tia Liu ay dahil sa mahika, at ang kanyang ama ay walang magandang damdamin sa mahika, kaya alam ng anak na hindi na siya makakabalik. Sa pagkakataong ito ay dumating siya sa God's Cemetery, na isang paalala ng paggising ng alaala. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating din ang kanyang ama. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Yiu ang nangyayari. Nang marinig niya ang mga salita ng kanyang anak na si Yang Xingfu, minaliit niya ang mga ito, ngunit naisip niya kung gaano kalunos ang laban kay Ji Wuxan. Ngayon ay naunawaan niya na ang mga demonyong monghe ay biglang nagtipon sa tiyan niya, at kalaunan ay dumating si Exiling Yun upang ipaalam sa kanya ang lokasyon ng mga demonyong monghe. Sa huli, tinawag niya ang hukbo ng mundo ng mga engkanto at nilipol ang milyon-milyong monghe ng demonyo sa isang iglap. Ang lahat ng ito ay gawa ng anak na ito. Siya. Naunawaan din na ang Demon Lord na binanggit ni Exiling Yun ay ang kanyang anak na si Yang Xingfu. Si Yang Yiu ay nasa napakakomplikadong mood. Nakatingin kay Yang Xingfu na nakaluhod sa lupa, medyo nanginginig ang kanyang boses at sinabing, ikaw. Anak ko pa rin ba kayo ngayon? Tanong niya ulit. Tumangala si Yang Xingfu na may parehong komplikadong hitsura. Huminga siya ng malalim at sinabi, una ako ay isang Diyos at demonyo sa mundo ng mga Diyos, pagkatapos ay ang Demon Lord sa panahon ng mga engkanto at demonyo, at panghuli si Yang Xingfu na isinilang sa Earth. Hanggat kinikilala ako ng aking ama, ako pa rin ang kanyang anak. Nang inag si Yang Yian sa sandaling ito, nakatitig kay Yang Xingfu, at tumahimik. Naalala ng kanyang isipan ang sinabi niya, una ang mga Diyos at demonyo, pagkatapos ay ang Panginoon ng demonyo, at panghuli ang lupang si Yang Xingfu.
Ang anak na ito ay may tatlong alaala, ang kanyang kaluluwa ay nagising ng 2 beses, at siya ay muling nagkatawang tao at nilinang ng 3 beses. Kinakatawan ng nakaraan, ang hinaharap at ang kasalukuyan. Masasabi niya ito, sa katunayan, napakagaan ng loob niyang Yian, siya pa rin iyon, dahil sa anumang oras, ang buhay ay ang kasalukuyan, kahit na siya ay isang patay na Diyos o isang demonyo, o isang Panginoon ng demonyo sa mundo ng mga engkanto, iyon ay lahat sa nakaraan. Ngayon kahit na ang kanyang kaluluwa ay nagising at nagmutate, ito ay pinangungunahan pa rin ng pangunahing kamalayan ng kanyang anak na si Yang Xingfu. Sa pag-iisip nito, biglang tumawa ng malakas si Yang Yian, hahaha. Sa sobrang lakas ng tawa ay bumagsak ang mga luha. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumigil siya sa pagsasalita at biglang sinampal si Yang Xingfu, na nakaluhod sa kanyang harapan. Isang malakas na sampal sa ulo, hindi nakaiwas si Yang Xingfu. Pagkatapos ay nagmura siyang sa malalim na boses, mabahong bata, wala akong pakialam kung tao ka, engkanto, Diyos o demonyo, maging ano ka man, anak ko si Yang Yian, kung anong landas ang pipiliin mong tahakin, hindi ako makikialam, ngunit tandaan mong huwag magdulot ng gulo, kung hindi, papatayin kita ng sarili kong mga kamay, umalis ka. Oo, ama. Tumugon si Yang Xingfu sa mahinang boses, ngunit tumutulo na ang mga luha sa kanyang mukha. Natulala nga siya minsan, sino siya ngayon? Isang Diyos o isang demonyo? O siya ba ang reincarnation ng Demon Lord mula sa Immortal Demon Era? O baka naman Yang Xingfu? Ang dalawang paggising ng pagbabago ng kanyang kaluluwa ay itinaas ang kanyang paglilinang mula sa lupa patungo sa langit, na nagparamdam sa kanya na siya ay nabubuhay sa isang pantasya. Ngunit ngayon pagkatapos marinig ang mga salita ng kanyang ama, ang kanyang kalituhan ay sa wakas ay may sagot. Siya ay anak ng kanyang ama na si Yang Xingfu. Kung tungkol sa mga alaala ng dalawang paggising ng kanyang mga pagbabago sa kaluluwa, pumunta sa impyerno, sila ay nasa nakaraan. Siya ay nabubuhay sa kasalukuyan. Sa sandaling ito, natagpuan niya muli ang kanyang sarili. Kabanata 2508, Demigod Realm. Malinaw na narinig ni Lu Changqiu ang pag-uusap ni Yang Yiu at ng kanyang anak, at labis siyang nagulat. Hindi niya napigil ang sabihin, ikaw bata, may anak ka talagang reincarnation. Ng isang Diyos o isang demonyo, ito ay kamangha-mangha, ngumiti si Yang Yiu at sinabi, hindi ko inaasahan na ikaw, Lu Changqiu, ay nasa God Cemetery sa lahat ng oras na ito, at ikaw ay isang Heavenly Venerable. Kagalang-galang na langit. Natigilan si Lu Changqiu, at pagkatapos ay tumawa at sinabing, hindi mo ba talaga alam o nagpapanggap kang hindi alam? Ano? Tanong ni Yang Yiu kay Lu Changqiu. Ang pag-unawa sa Nine Heavens ay ang rurok ng cultivation sa immortal na mundo. Ang tinatawag na Heavenly Venerable ay ang pangalang ibinigay ng mga nilalang sa immortal na mundo. To be precise, it should be the realm of demigods. Nakulong ako dito. Sa tingin mo ba ayaw kong lumabas? Ngayong pumasok na kayo ng anak mo, sa wakas may makakasama na rin ako. Hahaha, napangiti ng bonggang-bongga si Lu Changqiu. Nakakunot ang noo ni Yang Yian habang nakikinig sa mga salita ni Levi Changqiu at sinabing, hindi ka makakalabas, pero papasok ka pa rin. At sa pagkakaalam ko, nauna sa iyo ang unang emperador, tama. Kaunti lang ang narinig ni Yang Yian tungkol sa sitwasyon sa God Cemetery, ngunit wala siyang masyadong alam tungkol dito. Nagtatanong lang siya ngayon, at hindi niya alam kung ano ang sitwasyon nitong matandang si Levi Changqiu. Anyway, mukhang hindi naman siya simpleng tao. Talagang sinabi niya na ang kaharian ng Heavenly Venerable ay ang kaharian ng Semi-God. Ang pahayag na ito ay sariwa noong panahong iyon, at ito ang unang pagkakataon na narinig niya ito. Hindi ko alam kung gaano niya kakilala ang Heavenly Road. Bakit hindi siya pumunta sa Heavenly Road? Ngunit dahil nakilala niya si Levi Changqiu, ang taong ito ay nasa Earth, ngunit nakapasok lang siya sa God Cemetery mamaya. Ano ang pinagsasabi mo ngayon? Hindi ka makakalabas at nakulong ka dito. Kaya, si Levi Changqiu ay nakulong dito sa loob ng 10,000 taon. Ang unang emperador. Iyon ang tanging malaking tao na nagtagumpay pagkatapos ng pagbabagong anyo. Siya ay nakalabas. Siya mismo ay isang Diyos at demonyo. Nakahanap siya ng tipak ng sarili niyang kaluluwa, kaya natural na hindi siya makulong dito. Sabi ni Levi Changqiu. Medyo nalilito si Yang Yiu, hindi ba't sinabi mo na kapag pumasok ka, hindi ka na makakalabas? Ngayon bakit mo sinasabi na lumabas ang unang emperador? Bueno, hindi ko ito ipinaliwanag ng malinaw. Hayaan mong sabihin ko ito sa ganitong paraan. Ang tinatawag na God Cemetery na ito ay ang libingan ng primordial spirits ng Diyos. Mayroong 3,000 primordial spirits ng Diyos ang nakabaon dito, ngunit hindi sila tunay na primordial spirits. Maaari lamang silang maging 3,000 hibla ng primordial spirit energy ines, nang walang anumang enerhiya ng primordial spirit. Ang langit ay tinatawag ding God Realm. Nariyan ang umakyat na angkan at ang katutubong angkan na magkasalungat. Pinigilan ng mga katutubo ng God Realm ang mga ascender, at sa wakas ay sumiklab ang digmaan. Bilang isang resulta, ang mga ascender ay natalo. Sa wakas ay tinipon ng isang ascender God ang natitirang mga kaluluwa ng 3,000 Diyos at pino ang sementeryo ng Diyos.
Minsan ay hinulaan na ang daan palabas para sa Ascender lineage ay lilito sa susunod na panahon, iyon ay, nangangahulugan ito na may oras pa para sa counterattack, at ang lakas ng 3,000 Diyos at demonyo sa God Cemetery ay maaaring magsilang ng 3,000 libingan. Hanggat makuha mo ang pag-aproba ng pangunahing Diyos ng God Cemetery, maaari mong makuha ang God Cemetery. Nangangahulugan din ito na sa hinaharap, 3,000 Diyos at demonyo ang maaaring tipunin sa ilalim ng iyong utos. Siyempre, ito ay isang bulong-bulungan. Malalaman mo lang kung makukuha mo ang pangunahing monumento ng Diyos. Upang maging honest, I was a long time ago. Pumunta ako sa makalangit na daan, ngunit nabigo, kaya naparito ako sa lupa upang hanapin ang God Cemetery. Nahanap ko ito, ngunit nakita mo rin na wala akong pagkakataong pumunta sa God Cemetery. Ako ay nakulong dito sa loob ng 10,000 taon na walang kabuluhan. Frustrated na sabi ni Levi Changkyo. Nakinig si Yang Yiyo kay Lu Changkyo at nag-isip tungkol dito, ibig mong sabihin, maaaring ito talaga ay isang kayamanan. Ang pinakadakilang kayamanan sa loob ay talagang ang enerhiya ng 3,000 libingan. Oo, yun lang. Sabi ng babaeng si Lu Changkyo. Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabing, paano ang monumento ng pangunahing Diyos? Hindi ba, itinuro ni Lu Changkyo ang kaluluwa ng kabayong may sungay at ang kristal na monumento na binabantayan ng baka at bigong sinabi. Kinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabing, ayon sa iyo, gusto mong makipag-ugnayan sa Master Tablet. Oo, pumasa sa 2 antas, talunin ang kaluluwa ng nakahiga na baka at ang kaluluwa ng Kirin, at pagkatapos ay hawakan ang Master Tablet. Hanggat naabot mo ang Master Tablet ay magkakaroon ng 2 pagpipilian para sa iyo. Magkakaroon ng malakas na enerhiya ng mga Diyos at mga demonyo, at pagkatapos ay direktang itataboy ka. Siyempre, ito ay depende sa kung ikaw ay nakilala ng Master Tablet, kung hindi ka makakakuha ng Master Tablet, kung hindi ka makakakuha ng Master Tablet. Nakulong dito magpakailanman. Sinubukan ito ng iyong anak. Isa rin siyang dakilang Diyos at demonyo na nagbago ng kanyang paglilinang. Nabigo siya at naging isang nakulong na tao dito tulad ko. Kung ako ang tatanungin mo, huwag kang magpumiglas, bata. Ako at ang iyong anak ay nabigo. Ikaw, mas mababa ang pag-asa. Dito ka na lang sa amin. Si Lu Changkyo ay puno ng galit sa kanyang huling mga salita. Nang matapos siyang magsalita, ang Kirin Soul, na hindi nagsasalita sa lahat ng oras, ay biglang nagsabi, may isa pang paraan upang umalis. Ano? Tanong ni Yang Yiyo na kumikinang ang mga mata. Ikaw ang nakatadhana. Pinili ka ng Main God Monument. Pagdating ng panahon, ang sementeryo ng Diyos ay mapasayo na at makakaalis na tayong lahat. Kung hindi, maaari mong subukang ganap na ikalat ang mga kaluluwa namin ni Wonyo. Kami ang mga tagapag-alaga ng Main God Monument. Pagkatapos naming mawawala rin ang mga patakaran ng Main God Monument. Makakalabas ka at natural na magkakaroon ka ng paraan. Malumanay na sabi ng Soul of the Kilin. Anong katarantaduhan, hindi napigilan ni Lu Changkyo na sampin, break up your souls. Haha, I am a demigod for more than 10,000 years, pero hindi kita kayang talunin. Hinayaan mong talunin ka ni Yang Yiyo, isang sumisikat na bituin. Anong biro? Kayo ay mga natitirang kaluluwa, ngunit kayo ay may kamalayan na mga kaluluwa ng mga tunay na hayop, mas malakas kaysa sa mga demigod. Paano kita matatalo? Bukod pa rito, ang pangunahing monumento ng Diyos ay ang pangunahing bagay ng Diyos, isang kayamanan na may pagka-Diyos, isang tunay na banal na bagay, sino ang makakadalisay nito kung hindi isang Diyos? Puno ng sama ng loob si Lu Changkyo nang magsalita siya. Sa nakalipas na 10,000 taon, hinamon niya ang mga kaluluwa ni Kilin at Lying Cow. Sa kasamaang palad, ang 2 kaluluwa ng mga Diyos na ito ay tunay na mga kaluluwa ng mga Diyos. Sila ang mga tagapag-alaga ng sementeryo na pinili ng amo upang protektahan ang mga Diyos. Hindi naman talaga sila matatalo kaya sobrang sama ng loob. Siyempre, sinubukan din ng anak ni Yang Yiyo na si Yang Xingfu, ang reincarnated na Diyos at demonyo, at nabigo. Sinulyapan ni Yang Yiyo ang kanyang anak na si Yang Xingfu at kinumpirma ang katotohanan ng mga salita ni Lu Changkyo. Tumanggo si Yang Xingfu, ganyan ang sitwasyon. Alam ni Yang Yiyo na ang lahat ay kailangang subukan. Paano malalaman kung hindi sinusubukan? Natural na hindi niya pipigilan si Lu Changkyo na gumawa ng appointment. Sa mga tuntunin ng paglilinang, alam niya na si Lu Changkyo, ang kanyang anak na si Yang Xingfu at siya ay nasa tinatawag na semi-god realm sa bibig ni Lu Changkyo, at lahat ay pareho. Ang kasalukuyang sitwasyon ay, una, ayon sa mga alituntunin dito, lalaban muna siya sa kaluluwa ng nakahigang baka at kaluluwa ng kabayong may sungay, at pagkatapos ay hanggat mahawakan niya ang pangunahing monumento ng Diyos, ang pangunahing monumento ng Diyos ay magkakaroon ng enerhiya na ipagkakaloob, nakatumbas ng pagkilala ng pangunahing monumento ng Diyos, at pagkatapos ay paalisan siya ng pangunahing monumento ng Diyos. Pangalawa, ganap na ikalat ang kabayong may sungay at ang kaluluwa ng nakahiga na baka, upang mawala ang 2 halimaw, at pagkatapos ay makaalis na siya, ngunit ayon kay Lu Changkyo, kung wala ang tunay na kaharian ng Diyos, hindi niya maaaring ikalat ang mga kaluluwa ng 2 halimaw. Ang pangatlo ay mas ethereal, pinipino ang pangunahing monumento ng Diyos.
Hindi ito inisip ni Yang Yian. Kung gayon susubukan ko. Sabi ni Yang Yian habang tinitingnan ng unicorn at ang kaluluwa ng nakahigang baka na nagbabantay sa pangunahing monumento ng Diyos. Nakatutok ang mga mata niya kay Wu Nyu. Sa kanyang impresyon, ang kaluluwa ni Wu Nyu ay isang mahina. Sa unang 2 beses na pumasok siya, nagawa niyang talunin ang kaluluwa ni Wu Nyu sa pasukan. Ngunit ngayon tila ang kaluluwa ni Wu Nyu ay hindi simple. Para bang nakita niya si Yang Yiyo, tinitigan ni Wu Nyu si Yang Yiyo ng may interes at sinabing, "Anak, ang 2 beses na pagkikita mo ay projection ko lang. Ngayon ay kaharap mo na ang tunay kong kaluluwa. Huwag mo akong maliitin. Halika, makipaglaro ka sa akin." Ang mga patakaran ay napakasimple. Hanggat maaari kang humakbang sa linya sa loob ng 10 metro ng pangunahing monumento ng Diyos, kahit na manalo ka, papayagan ka naming hawakan ang pangunahing monumento ng Diyos ng 1 beses. Sa oras na iyon, depende kung may pagkakataon ka. Pinaikit din ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata. Hindi naman talaga siya masama. Nakaharap kay Kilin at sa kaluluwa ni Wu Nyu, at nakatingin sa malaking monumento ng pangunahing Diyos, hindi niya maiwasang mapangiti. Maaaring hindi ito magagawa ng iba, ngunit maaari ba niya? Hindi naman ganoon ang kaso. Anong antas ang pangunahing Diyos? Hindi niya alam, ngunit alam niya na ang Kilin at ang kaluluwa ng nakahigang baka, kasama ang pangunahing monumento ng Diyos o ang sementeryo ng Diyos, ay dapat na mga bagay mula sa God Realm. Upang makitungo sa mga bagay mula sa God Realm, kailangan mong gamitin ang paraan ng God Realm. Nagkataon, mayroon siyang ilang bagay mula sa God Realm sa kanya. Shankun Pot. Hehe. Ito ay maaaring mas mataas kaysa sa pangunahing monumento ng Diyos. Pagdating ng panahon, gagamitin niya ang Shankun Pot para subukan ang pangunahing monumento ng Diyos na ito. Ang lakas ng 3,000 Diyos at demonyo ay sinasabing lumikha ng 3,000 Diyos at demonyo. Hindi man ipinakita niyang ang toksong ito, ayon sa kanyang ugali, naglalaway na siya sa kanyang puso. Sa huling pagsusuri, ang pangunahing monumento ng Diyos o ang sementeryo ng Diyos ay ang pamana na iniwan ng isang malaking boss sa ascender party sa kanyang mga inapo. Ang mayamang legacy na ito ay nakasalalay sa kung sino ang maaaring magmana nito. Pagdating ng panahon, siguradong magkakaroon siya ng kumpiyansa na umakyat sa langit. Ama, mag-ingat. Ang Kilin at ang kaluluwa ng nakahigang baka ay may pambihirang pag-atake ng kaluluwa. Nakita ni Yang Xingfo ang kanyang ama na papalapit at hindi niya maiwasang paalalahanan siya. Ngumiti siyang at sinabing, "Huwag kang mag-alala, lahat sila ay matandang kaibigan ng asawa ko, hindi nila ako sasaktan, di ba, Senior Kilin?" Yang Yian, bagamat nakagawa ka ng pabor sa aking angkan ng Kilin, mayroon akong sariling pagpupursage at misyon dito, hindi ako magpapakita ng awa, maaari mong piliin na huwag subukan. Sabi ni Kilin sa malalim na boses. Naiintindihan ko, oh, siya nga pala, nang dumating ako, hiniling sa akin ni Niu Duzi na ihatid ka para kumustahin, nakangiting sabi ni Yang, sinusubukang mapalapit sa kanya kahit saan. Siya. Halos sabihin, ako ang dakilang benefactor ng iyong Kilin clan, Kilin, huwag kang masyadong lumayo mamaya. Dahil sa kawalang hiyaan ni Yang, kumirot ang puso ni Kilin, ngunit hindi pa rin siya natitinag. Napakawalan Jia mo pa rin, wala kang silbi na subukang lumapit sa akin, unawain. Pinapamahalaan kami ng mga patakaran ng Panginoong Diyos. Kung pinoprotektahan ka namin, magdurusa kami, maunawaan. Kung gusto mong lumaban, bilasan mo, kung ayaw mong lumaban, umalis ka. Wala kaming oras ng kapatid kung makipaglaro sa iyo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit na ang aking kapatid ay magpakita ng awa sa iyo, ako, matandang Niu, ay hindi napigilan ni Wu Nyu ang pagmumura. Pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at tumingin kay Wu Nyu at sinabing, "Matandang Niu, naniniwala ka ba na kahit ikaw ang sarili kong kaluluwa, bubugbugin kita at paiiyakin tulad ng ginawa ko noon?" Ikaw. Galit na galit si Wu Nyu. Kabanata 2500, ang pagpatay kay Kilin Wu Nyu hindi niya ito magagawa. Galit na galit si Wu Nyu. Sa huling ilang beses na dumating si Yang Yiyo, isa lang itong projection clone na nagbabantay sa labas ng gate at pinigilan ng bata. Ngunit ngayon ito ay nasa God's Cemetery, isang tunay na katawan ng Yuan Shen. Hindi ko akalain na ganito pala kayabang ang batang ito. Ito ay hindi matatagalan. Haha, parang hindi mo talaga alam kung gaano kataas ang langit. Okay, gusto kong makita kung anong progress mo sa mga taon na ito. Napakayabang mo. Ang kaluluwa ni Wu Nyu ay pinagtawanan ni Yang Yiyo. Si Yang Yiyo ay kalmado mula simula hanggang wakas, at hindi siya nababalisa. Bagamat alam niya na ang kanyang anak na si Yang Xingfo at Lu Changqiu ay nabigo sa kanilang mga pagtatangka, hindi ito nangangahulugan na siya ay mabibigo. Sa huling pagsusuri, ang God's Cemetery ay isang kayamanan lamang na iniwan ng isang malaking boss sa God Realm. Masasabi rin na ito ay isang pamana na natitira para sa mga susunod na henerasyon. Ang pinagkaiba ay kung sino ang nakatakdang makakuha ng kayamanang ito. Si Lu Changqiu ay nakulong dito sa loob ng 10,000 taon at hindi pa nakakalabas. Sa madaling salita, hindi ito dahil sa kawalan ng pagkakataon. Ang pagkakataon ay isang mahiwagang bagay, ngunit sa mundo ng mga magsasaka, ito ay isang tunay na credo. Kung wala kang pagkakataon, wala kang pagkakataon.
Kaya sa opinyon ni Yang Yio, hindi ito isang dead end, ngunit hindi sapat na pagkakataon. O sa madaling salita, ang batas ng pagkakataon ay hindi natagpuan. Hindi kailangang makulong dito magpakailanman. Kung ito ay talagang isang patay na dulo, kung gayon ang lugar na ito ay walang kahulugan na umiral, at hindi na kailangang ilagay sina Qilin at Wu Yu upang bantayan dito. Pagharap sa mayabang na si Wu Yu, tumawa si Yang Yio. Sa katunayan, wala siyang pakialam. Ang kay-abangan ni Wu Yu ay nakaramdam pa ng kawili-wili. Pagkatapos ng maraming taon na hindi nakita ang taong ito, ang kanyang pagkatao ay tila katulad ng dati, na nagbigay sa kanya ng kaunting intimacy. Haha, halika, hayaan mo akong matuto mula sa iyo, ang paraan ng mga tunay na hayop. Ngumiti si Yang Yio at humakbang pasulong. Sa katunayan, siya mismo ay hindi alam kung ano talaga ang kanyang cultivation. Dahil itinaas niya sa sukdulan ang paglilinang ng lakas, naramdaman niyang wala ng puwang para sa pagpapabuti, kaya sa loob ng napakaraming taon, nasa antas na siya ng pag-unawa sa tao, ngunit ang pang-unawa sa tao ay napakahiwaga, at siya mismo ay hindi mo-ari ito. Sinabi noon ni Lu Changqiu na siya ay nasa kaharian din ng demigod, kaya't tanggapin natin ito. Sa pagharap ni Qilin at Wu Yu, alam ni Yang Yio na siya ay may kalamangan, at ang kanyang kalamangan ay siya ay isang ganap na cultivator ng laman at dugo. Sina Qilin at Wu Yu, bagamat sila ay kahangahangang tunog, ay nasa estado ng Yuan Shen pagkatapos ng lahat, walang mga katawan ng laman at dugo. Mayroong isang likaw 10 metro ang layo mula sa pangunahing monumento ng Diyos. Hanggat maaari siyang sumugod sa linyang ito, matatalo sina Qilin at Wu Yu. Si Yang Yio ay mukhang isang nilalang na mas mortal kaysa sa isang mortal, ngunit nang siya ay humakbang pasulong, si Qilin ay parang isang mabigat na kaaway at sinabing, gumawa ng todo si Wu Yu, si Yang Yio ay mas mahirap pakitunguhan kaysa kina Lu Changqiu at Yang Xingfu. Pagkaraang lumabas ang mga salitang ito, nanlaki ang mga mata ni Wu Yu, at sinulyapan niya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Qilin at sinabing, kapatid, masyado ka bang pumupuri? Gaya ng sinabi ni Lu Changqiu, ang batang ito ay nakapagtanim lamang ng 10,000 taon sa pinakamainam. Magkano ang kaya niya? Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukan ito. Malamig na ngumuso si Qilin. Napasimangot si Lu Changqiu sa kabilang side matapos marinig ang sinabi ni Qilin. Tanging si Yang Xingfu lamang ang may blankong ekspresyon. Bagamat 2 beses na niyang ginaisang ang kanyang kaluluwa, mas nagkaroon siya ng tiwala sa kanyang ama. Bukas. Sa sandaling ito, nagsimula na si Yang Yio. Sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, lumitaw ang isang 10 kulay na halo, ngunit ang 2 matalim na espada ay nahati sa 2 at nilaslas patungo kina Qilin at Wu Yu ayon sa pagkakasunod-sunod. Sa oras na ito, ang paggamit niyang ng magic power ay umabot sa punto kung saan siya kayang gawin ang anumang gusto niya. Ang 2 Daosid swords ay hindi karaniwan. Kung si Fang Chanzhen ngayon, baka hindi siya maglakas loob na harapin sila ng direkta. Gayunpaman, nakatayo doon sina Qilin at Wu Yu nang hindi gumagalaw, pinayagan ang 2 Daosid sword na dumaan sa kanilang mga katawan ng walang anumang pinsala. Nanlaki ang mga mata ni Yang Yio. Paano ito posible? Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Masyado bang mahina ang atake niya? O talagang laban sa langit sina Qilin at Wu Yu? Sa pag-iisip tungkol dito, naramdaman ni Yang Yio na may mali. Sa isang iglap, naisip niya sina Qilin at Wu Yu bilang mga purong Yuan Shen na katawan, at ngayon ay tila immune na sila sa mga magic attack. Kaya't pinaikit ni Yang Yio ang kanyang mga mata. Umuungol. Sa oras na ito, umungal sina Wu Yu at Qilin at sumugod sa kanya sa isang iglap. Ang kamay ni Yang Yio ay kumislap ng liwanag, at ang yin yang magic mirror ay lumitaw sa kanyang kamay. Dahil ang magic attack ay walang epekto sa iyo, pagkatapos ay subukan ng yin yang magic mirror, na isang tunay na artifact. Baliktarin ang yin at yang at ishoot ito para sa akin. Ang yin yang magic mirror ay bumalik sa yin, ngunit ito ay partikular na nakatarget sa pag-atake ng kaluluwa. Hindi siya naniniwala na mapapansin ito ni Qilin at Wu Yu. At sa mga tuntunin ng kapangyarihan ng Yuan Shen, hindi siya masama. Kaya lang, ang Yuan Shen ni Qilin at Wu Yu ay talagang napakalakas sa pangunawa, ngunit hindi ito ang oras para labanan ang langit. Kung talagang lalabanan nila ang langit, hindi sila dadalhin sa estado ng Yuan Shen sa God Cemetery. Swish! Matapos ay activate ni Yang Yio ang yin yang magic mirror, ang halo ng salamin ay malakas, at isang nakasisilaw na liwanag ang sumabog, na nagwawalis ng daan-daang metro ang layo, na sumasakop kina Qilin at Wu Yu. Umuungol. Sa sumunod na segundo, umalangaw ang mga hiyawan. Si Qilin at Wu Yu ang napaatras sa isang iglap. Ngumiti si Yang Yian. Ito ay kapaki-pakinabang at napaka-epektibo. Ito ay sa loob ng kanyang inaasahan, dahil ang kahinaan ni Qilin at Wu Yu ay wala silang laman at dugo upang protektahan ang kanilang mga kaluluwa. Kung sila ay may laman at dugo, ang pinsala sa kanilang mga kaluluwa sa ilalim ng pag-iilaw ng Diyos at Demon Mirror ay maaaring minimal, ngunit kung walang laman at dugong katawan, ang mga kaluluwa ang humarap sa kabagsikan partikular na nagtatarget sa mga kaluluwa, nang walang anumang kanlungan. Higit pa rito, walang awa siyang at hinimok ang lahat ng kanyang kaluluwang kapangyarihan na pasabugan ng Yin Yang God at Demon Mirror, na naging sanhi upang agad na maputol ang paglaban ni Qilin at Wu Yu.
Malaking bagay ang pananakit sa mga kaluluwa, kaya mabilis silang umatras sa unang pagkakataon at iniwan ang Yin Yang God at Demon Mirror. Sa pagkakataong ito, direkta silang lumabas ng 500 metro, malayo sa pangunahing monumento. Hehe, salamat dahil hinayaan mo akong manalo. Sabi ni Yang Yian habang tumatawid sa coil at nakarating sa harap ng pangunahing monumento. Malinis at maayos, isang napakagandang panalo, nang walang anumang drag. Si Qilin sa di kalayuan ay may masalimuot na tingin sa kanyang mga mata, nakatitig sa Yin Yang God at Demon Mirror sa kamay ni Yang Yian. Susugod na sana si Wu Yu na nakabuka ang mga ngipin, ngunit pinigilan ni Qilin, at sinabing, okay, natalo tayo ng kawawa. Hawak ni Yang Yiu ang Yin Yang Magic Mirror sa kamay. Kahit gusto niya tayong patayin, ayos lang. Anyway, lahat tayo ay talunan at dapat matagal nang nawala. Tayo ay buhay pa ngayon. Iniwan tayo ng Panginoong Diyos sa God Cemetery para humanap ng nakatakdang tao na makakalaban sa hinaharap. Siguro ngayon na ang pagkakataon. Nakinig si Wu Yu kay Qilin at sinabi pagkatapos ng mapurol na sandali, oo, kalimutan mo na, nabuhay ako ng hindi mabilang na taon, at pagod na akong mabuhay. Kung talagang nakatadhana ang batang ito, hindi masama, ikaw at ako ay makakalaya. Hindi pa banggitin ang hindi maipaliwanag na pag-uusap ni Qilin at Wu Yu, nakita ni Levi Changqiu sa di kalayuan si Yang Yiu na natalo si Qilin at Wu Yu sa isang suntok, at habang dinilat niya ang kanyang mga mata at ibinuka ang kanyang bibig, nagsimulang lumiwanag ang kanyang mga mata, at alam niyang maaari siyang makalabas. Baka si Yang Yiu ang nakatadhanang tao ng God Cemetery. Ang pagiging nakulong dito sa loob ng libu-libong taon, talagang sawa na si Levi Changqiu. Ngayon may pag-asa na makaalis. Siyempre, kung magagawa ito sa huli ay depende kay Yang Yiu. Sa sandaling ito, kasama si Yang Xingfu, lahat ay nakatingin kay Yang Yiu. Medyo excited siya. Sure enough, tama siya. Ang kanyang ama ay palaging magiging isang hindi pangkaraniwang tao. Walang kamalay-malay, nilapitan ni Levi Changqiu, Yang Xingfu, Qilin, at Wu Yu si Yang Yiu, naghihintay kung ano ang mangyayari sa pagitan ni Yang Yiu at ng pangunahing monumento ng Diyos. Pipiliin ba ng pangunahing monumento ng Diyos si Yang Yiu ng mag-isa? Iniunat ni Yang Yiu ang isang kamay upang hawakan ang pangunahing monumento ng Diyos. Ayon sa sinabi ni Levi Changqiu noon, talunin sina Qilin at Wu Yu, at pagkatapos ay hawakan ang pangunahing monumento ng Diyos. Kung sa tingin mo na ang pangunahing monumento ng Diyos ay magbibigay sa iyo ng malaking enerhiya, maaari kang makalabas sa oras na iyon. Siyempre, hindi alam ni Yang Yiu kung mararamdaman niya ito, pero alam niyang kahit ganoon, hindi niya ito tatanggapin. Ang pagtanggap nito ay nangangahulugan na siya ay ita-teleport ng mag-isa, at ang kanyang anak na si Yang Xingfu ay makukulong dito. Hindi ito ang gusto niya. Dumating siya sa mababang mundo para lang sa kanyang anak. Bagamat ang kanyang anak ay reincarnation na ngayon ng isang Diyos o demonyo, ang reinkarnasyon ng demonyong Panginoon ng panahon ng diwata at demonyo, nananatili pa rin ang kanyang pangunahing kamalayan. Anak pa rin niya. Paano niya maiiwan ang kanyang anak at umalis? Boom! Nang iunat ni Yang Yiu ang kanyang kamay upang hawakan ang pangunahing monumento ng Diyos, isang dagandong ang nagmula sa pangunahing monumento ng Diyos. Ganun pa man, parang flash lang sa kawali, parang ganito lang, yun lang. Tapos walang gumagalaw. Natigilan si Yang Yiu. Oh! My God! Sayang din ang bata mo, walang galaw, hindi ka kinikilala ng pangunahing monumento ng Diyos, at hindi ka binigyan ng anumang gantimpala. Tapos na, kailangan ko pang makulong dito. Nagmura pa rin si Lu Changqiu. Natigilan din si Yang Xingfu. Hindi niya inaasahan na wala ng pagkakataon ng kanyang ama. Sobrang disappointed din sina Qilin at Wu Yu. Sayang, kuya, nagkakamali ka, hindi ang batang ito ang may tadhana, napabuntong hininga si Wu Yu. Imposible. Sinasabi sa akin ng aking intuition na ang aming misyon ay dapat makumplito ngayon. Bakit hindi siya nakilala ng pangunahing monumento? Sabi ni Qilin sa sarili na parang nawalan ng malay. Sumimangot si Yang Yiu, pinagmamasdan ang pangunahing monumento, at narinig ang pag-uusap ni Qilin at Lu Changqiu sa likuran niya. Alam niyang may mga espiritu ang magic weapon. Dahil walang paggalaw, nangangahulugan ito na pinili siya ng pangunahing monumento, ngunit ayaw niyang tanggapin ito. Kung talagang nakulong siya dito, hindi niya maiisip ang tungkol kay Lu Changqiu na nakulong dito sa loob ng 10,000 taon. Gayunpaman, wala siyang pakialam na hindi siya pinili ng pangunahing monumento, dahil wala siyang pag-asa. Ngayon may paraan pa para makaalis. Iyon ay upang ganap na ikalat si Qilin at ang kaluluwa ni Wu Yu. Sa oras na iyon, ayon sa sinabi ni Qilin noon, mawawala ang mga patakaran sa loob ng community cemetery, at pagkatapos ay natural na siyang lalabas. Hindi siya makukulong dito magpakailanman. Pero, ang presyo ay ang pagkawala ni Qilin at Wu Yu. Alam ni Yang Yiu na hindi niya ito magagawa. May pabor sa kanya si Qilin, at mahal na mahal ni Niu Duzi si Qilin. Imposible talaga para sa kanya na patayin ang kaluluwa ni Qilin. Siya, Yang, ay hindi isang taong walang puso, ngunit isang sentimental at tapat na tao. Kung ayaw ni Yang Yian na matrap dito magpakailanman, gamitin ang magic weapon sa iyong kamay para patayin sina Qilin at Wu Yu, at pagkatapos ay makakalabas na tayo.
Sa oras na ito, nagsalita si Lu Changqiu. Biglang lumingon si Yang Yian, tinitigan si Lu Changqiu gamit ang parang talam na mga mata at sinabing, Lu Changqiu, tumahimik ka. Kabanata 2510, mga kaisipan sa Chen Kun Pot. Alam ni Yang Yiu ang iniisip ni Lu Changqiu. To put it bluntly, siya ay makasarili. Ngunit hindi ito nakapagtataka. Siya ay nakulong dito sa loob ng libu-libong taon. Ngayon sa wakas ay nakita na niya ang pag-asang makaalis. Natural na iisipin niya iyon. Ngunit hindi niya kayang patayin sina Qilin at Wu Niu para makaalis. Tsaka hindi siya naniniwala na walang ibang paraan. Halimbawa, pinipino ang pangunahing Diyos tablet. Siyempre, ang pagpipino na ito ay sapilitang pagpino, na maaaring mahirap, ngunit paano mo malalaman kung gumagana ito nang hindi sinusubukan? Tiwala si Yang Yiu tungkol dito. Si Lu Changqiu noon. Sa sobrang galit na nanginginig siya nang sabihin ni Yang Yiu na tumahimik ka. Kailan siya, si Lu Changqiu, napag-alitan ng isang junior na ganito? Ikaw. Gustong pumatay ni Lu Changqiu. Pero, nagpigil siya sa sumunod na sandali. Dahil si Yang Xingfu ay tumingin sa kanya ng nakamamatay na mga mata. Bueno, makapangyarihan kayong mag-ama, hindi ko kayang saktan kayo, ako, matandang Lu, ay umaamin ng pagkatalo. Naramdaman lang ni Lu Changqiu ang antas ng paglilinang ni Chanzan kay Yang Yiu, at hindi niya talaga nakita ang lakas ni Yang Yiu. Kung tungkol sa eksena ng pakikitungo kina Qilin at Wu Niu ngayon lang, alam ni Lu Changqiu na dahil sina Qilin at Wu Niu ay puro Yuan Shen na katawan, kaya nagdusa sila. Pero iba siya. Siya ay may pisikal na katawan, at ang artifact sa kamay ni Yang Yiu ay maaaring walang gaanong epekto sa kanya. Sa kanyang mga mata, ang lakas ni Yang Yiu ay hindi dapat kasing lakas ng kanyang anak na si Yang Xingfu. Iba si Yang Xingfu. Ang batang ito ay pumasok sa God Cemetery 3 buwan na ang nakakaraan. Isa siyang malaking demonyo. Isa rin siyang Diyos at demonyo na nagbago ng kanyang paglilinang. Ang kanyang mga pamamaraan ay lubhang kakaiba. Nakita ito ni Lu Changqiu ng sarili niyang mga mata at halos hindi na lumaban. Kung haharapin niya si Yang Xingfu, isang demonyo na nagbago ng kanyang cultivation, siya ay matatakot pa rin. Sayang lang talaga na anak ni Yang Yiu si Yang Xingfu, kaya nang tumingin si Yang Xingfu sa kanya ng nakamamatay na tingin, agad siyang nahiya. Kung sabay siyang bugbugin ng mag-ama, tiyak na aabuso siya. Kung makakapagtiis ka ng ilang sandali, magiging kalmado ang dagat. Kung uurong ka ng isang hakbang, mabubuksan ang langit. Nang makitang hindi komportable si Levi Changqiu, hindi siya ginulo ni Yang Yian. Sa katunayan, iginagalang pa rin niya ang matandang ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Bakit? Dahil dati siyang guardian god ng lupa at marami siyang ginawa para protektahan. Bagamat ang layunin ni Levi Changqiu ay mahanap ang God Cemetery sa Earth, ginawa niya ang salita ng proteksyon. Sa makatuwid, bilang isang makalupa, iginagalang siya ni Yang Yian sa kanyang puso. Kahit nakaaway niya talaga si Levi Changqiu, baka wala siyang gagawin sa kanya. Pero sinabi pa rin niya ang dapat niyang sabihin. Sa pagtingin kay Levi Changqiu, sinabi ni Yang Yian, naging mabait si Senior Qilin sa akin noon. Kahit anong sabihin ko, wala akong gagawin sa kanila. Ang paraan ng paghahanap ko ay ang paraan ng pagmamahal. Dapat mong maunawaan ito. Sa kabilang banda, natural na narinig ni Qilin at Wu Niu ang sinabi ni Yang Yian. Nagkatinginan ang magkapatid, at saka nakita ang mga ngiti sa mata ng isa't isa. Bamulong si Wu Niu, kuya, naalala ko na sinabi mo na ang batang ito ay isang lalaking may malaking swerte, pero bakit walang reaksyon ang main god monument? Kumislap ang mga mata ni Qilin at sinabing, kalimutan mo na, may mga bagay tayong dapat gawin ngayon. Mula nang ipanganak ang God's Cemetery, hindi ko na matindaan kung ilang monghe na ang nakapasok sa God's Cemetery. Ngunit sa harap ng pagsubok, pagkatapos matrap ng walang katapusang mga taon, parang kakaunti lang ang makakaalis sa atin nang hindi tayo pinapatay. Ano ang tingin mo sa kanya? Yang Yiu. Naisip ito ni Wu Niu at sinabing, speaking of which, hindi naman talaga masama ang batang ito. Ipinanganak at lumaki siya sa mundong ito. Sabi nga niya, pinahahalagahan ng batang ito ang pagkakaibigan. Sa katunayan, sa lahat ng mga taon na ito, siya ang unang taong nagsabing hindi niya tayo papatayin. Kung ganoon, subukan natin siya, ang orihinal na intensyon ng Master ay humanap ng mapagkakatiwalaang tao, hindi para makuha ang pag-aproba ng Main God Monument. Ano ang hitsura ng totoong Main God Monument? Who knows, hindi natin alam, ito ay pabalat lang. Ang pagkakataon dito ay matagal nang nakatadhana. Next, let's see if Yang Yiu has been our teacher so long life. Oras na para matapos. Oo, oras na para matapos. Nakulong dito, pati ang iba, nababaliw na tayong lahat. Hindi ako kontento sa sinabi mo kuya. Kung may pagpipilian, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa manatili dito. Dapat, matagal nang namatay. Ang Master ang nagbigay sa atin ng pagkakataong makapasok sa reincarnation na may malaking magic power. Ngunit ang pagkakataong ito ay masyadong mahaba, at ayoko na talagang maghintay pa, excited na sabi ng kaluluwa ni Wu Niu. Dapat mong pag-isipan itong mabuti. Kapag sumuko tayo, mamamatay talaga tayo at wala nang pagkakataong magkaroon ng reincarnation. Tanong ni Qilin kay Wu Niu. Kuya, ano pa ba ang dapat isaalang-alang?
Ikaw at ako ay dating pinakamakapangyarihang buhay sa langit. Ngayon ang pag-iingat sa natitirang kaluluwa ay isang matagal na paghinga. Ayoko nang magtagal dito. Kung mawawala ako, mawawala ako. Napakalaki ng kinita ko sa mahabang buhay. Sulit na gawin ang isang bagay para sa batang ito bago ako mamatay. Malayang sabi ni Wonyo. Open-minded ka. Okay, pumunta at subukang muli si Yang Yio. Napangiti si Kilin. Sige, susubukan ko siya, pero kuya, may itatanong ako sa iyo na hindi ko dapat itanong. Subukan ko man o hindi si Yang Yio, gagawin mo itong desisyon ngayon, di ba? Dahil may Kilin sa tabi ng batang ito, kaya siya ang benefactor ng Kilin clan. Oo, sige na. Huwag na nating pag-usapan ang usapan ni Kilin at Wonyo. Matapos harapin ni Yang Yio si Lu Changkyo, tumayo siya sa harap ng pangunahing tableta ng Diyos at nagsimulang pag-aralan ang pangunahing tableta ng Diyos. Naisip niya na dahil ang pangunahing tableta ng Diyos sa God Cemetery ang core, gagawa siya ng paraan para pinuhin ito. Sa oras na iyon, hindi alintana kung mayroong anumang mga pagkakataon, hindi magiging problema ang lumabas. Sa katunayan, naramdaman niya lamang ito, at ang katigasan ng espasyo dito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Mas malakas pa ito kaysa sa boundary wall ng fairy world. Walang paraan upang masira ang pader ng hangganan ng kalawakan at makaalis sa pamamagitan ng puwersa. Walang labasan, tanging ang pangunahing Diyos na tableta. Kung makakahanap siya ng paraan para pinuhin ang main God tablet, natural na makakalabas siya. Tumingin siya sa paligid, siniyasat ang pangunahing monumento mula sa itaas hanggang sa ibaba, ngunit wala siyang ideya. Sa oras na ito, sinabi ni Lu Changkyu na may kagalakan, naisip ko na, bata. Nakulong ako dito sa loob ng 10,000 taon, at wala akong naisip na bakas. Kalimutan mo na ito. Alam kong ang tanging pagkakataon na makaalis ay patayin ang Kilin at ang Wonyo. Sila ang tagapag-alaga ng mga hayop dito. Ang mga alituntunin ng buong kalawakan ng Wonyoy ay malapit na nauugnay sa sementeryo ng Kilin. Mawala sila, pwede ba tayong makalabas? Wag mo silang pakawalan, nandito pa ang anak mo. Lu Changkyo, kung magpapatuloy ka sa pagsasalita, naniniwala ka bang ililinang kita sa isang pool ng makapal na tubig? Nagmura si Yang Xingfu. Lumingon si Yang Yio, handang turuan ng leksyon ang matandang ito. Ngunit sa sandaling ito, lumutang ang kaluluwa ni Wonyo at sinabing, anak, tama ang sinabi ni Lu Changkyo. Kung gusto mong makaalis, ang tanging paraan ay ang paghiwalayin ng kaluluwa namin ng kapatid ko. Paano kung subukan ito? Umalis ka na. Boom! Oh, hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Ikanaway ni Yang Yio ang kanyang kamay at direktang pinilit ang kaluluwa ni Wonyo sa gilid. Kung tutuusin, hindi niya ito nataman, pero kawawa naman si Wonyo. Kuya, mukhang determinado ang batang ito na kainin ang bigat, at napakatibay ng puso niya sa tao. Lumipad si Wonyo kay Kilin at sinabing, okay, maghanda, magsimula na tayo, sabi ni Kilin, at ang kanyang mga mata ay kay Yang Yio. Sa sandaling ito, pinag-aaralan pa ni Yang Yio ang pangunahing monumento ng Diyos. Mukhang wala siyang balak kunin sina Kilin at Wonyo. Huminga ng malalim si Kilin at sinabing, Yang Yian, naisip mo na ba? Kung hindi mo kami papatayin, makukulong ka dito magpakailanman. Kilin, minamaliit mo ako, Yang Yian. Makakarating ako sa kung nasaan ako ngayon hindi dahil sa talento ko o kung ano paman, kundi dahil ako, Yang Yian, ay pinahahalagahan ang pagkakaibigan at katapatan, at alam ko ang pagkakaiba ng pasasalamat at hinanakit, at alam ko ang tama sa mali. Si Niu Duzi ay kapatid ko, at ikaw ang ninuno ni Niu Duzi. Kung papatayin kita sa hinaharap upang makatakas kay Niu Duzi, paano kita makakatakas sa hinaharap? Dapat ko bang sabihin sa kanya na nakatakas ako sa pamamagitan ng pagpatay sa iyong ninuno? Kung gagawin ko talaga iyon, masisira ang puso ng tao ko. At saka, hindi ako naniniwala na hindi ko kayang pinuhin itong pangunahing Diyos na tableta. Nakangiting sabi ni Yang Yian, sa kasong ito, bibigyan ka namin ng tulong at tutulungan kang pinuhin ang pangunahing tabletang ito ng Diyos. Tandaan, bata, ang pangunahing Diyos tablet ay hindi madaling pinuhin, ngunit mayroon kang isang kayamanan sa iyo, na maaaring maging kapaki-pakinabang kung tama ang hula ko. Huwag sabihin sa nakababatang henerasyong si Kilin ang tungkol sa aking mga gawain. Kung mayroon kang pagkakataong umakyat sa langit sa hinaharap, tandaan na ang aming Kilin clan ay nag-ambag dito. Pagkatapos magsalita ni Kilin, nagpakawala siya ng mahabang dagandong. Pagkatapos ay ganoon din ang ginawa ni Wonyo, at umalangaw ang mahabang dagandong sa buong kalawakan. Si Yang Yio ay medyo nalilito sa sandaling ito, hindi alam kung ano ang ibig sabihin ni Kilin dito. Ngunit nabigla siya sa sumunod na pangyayari, at may naintindihan din siya at sumigaw, dalawang senior, huwag. Boom! Boom! Ngunit huli na. Nakita ko sina Kilin at Wonyo na nahati sa hilaga at timog, na may halo sa buong katawan, at biglang bumagsak sa malaking pangunahing monumento ng Diyos ng sabay. Ngunit sa pangunawa ni Yang Yio, sina Kilin at Wonyo ay parehong sinunog ang kanilang mga kaluluwa. Pagkatapos ng malaking dagandong, sina Kilin at Wonyo ay bumagsak sa malaking monumento ng pangunahing Diyos. Pagkatapos ang buong pangunahing monumento ng Diyos ay nagbuga ng napakasilaw na gintong liwanag,
na sumabog sa buong espasyo ng God Cemetery sa isang iglap. Kasing lakas ng paglilinang ni Yang Yio, hindi niya namamalayan na ipinikit niya ang kanyang mga mata sa ginintoang liwanag na sumabog mula sa pangunahing monumento ng Diyos. Masyadong nakakasilaw at hindi niya maidilat ang mga mata niya. Kasabay nito, ang tinig ni Kilin ay umalangaw ang monumento ng Panginoong Diyos kung mayroon kang susunod na pagkakataon ay nakasalalay sa iyong sariling swerte. Paunti-unting lumiit ang boses ni Kilin, at sa wakas ay hindi na ito marinig. Sa oras na ito, iminulat ni Yang Yian ang kanyang mga mata, ngunit nakita niya na ang Lord God Monument ay nawala, at ang kristal na monumento ng buong God Cemetery ay nawala din. Ang buong espasyo ay puno ng gintong liwanag, ngunit isa-isang lumitaw ang mga gintong sphere, naglalabas ng malaking enerhiya, at libo-libong gintong mga globo sa lahat ng laki ang lumutang sa buong kalawakan. Nang hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, nalaman ni Yang Yian na ang pattern ng Chen Kun Pot sa kanyang kaliwang braso ay nagsimulang uminit, at naglabas din ng ginintoang liwanag, na eksaktong kapareho ng kulay ng espasyong ito. Ang Chen Kun Pot ay talagang may dumadagandong na sensasyon sa oras na ito, at labis na nasasabik. Sa sandaling ito, tila may naintindihan si Yang Yian, at pinaandar niya ang Chen Kun Pot na may paggalaw sa kanyang puso. Sa susunod na segundo, ang Chen Kun Pot ay uminit at nagliwanag. Ang nakasisilaw na gintong liwanag ay 10,000 beses na mas malakas kaysa dati. Hindi mapigilan ni Yang Yio na ipikit ang kanyang mga mata, ngunit sa sandaling ito ay malinaw niyang naramdaman na parang may pumasok sa Chen Kun Pot, tulad ng isang ilog na pumapasok sa espasyo ng Chen Kun Pot. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.